Lahat po sport bike. Balita namin, bibilis nyo raw eh. Umaraw man o umulan, nag-enjoy silang mag-ride na sama-sama eh. Nag-umpisa lang gumawa ng motorsiklo ng 1923. Marami na nagmumotor. May mga artista mahilig sa motorsiklo, mga senador tulad ni Gringo Honasan. Sa iba, hindi nila naintindihan, may kayabangan daw ang dating namin. Naghahabulan kasi sila eh. Sa pangyayari yun, biglang lumusod na yung isang motor, nabangga rin ako sa likod. Ang anumang kwento ay isang paglalakbay. Tulad ito ng pagbaybay natin sa daan, kailangang alam natin ang direksyong pupuntahan. Ang anumang kwento ay isang pagtuklas. At ang paghahanap sa katotohanan, hindi po may preno sa bawat anggulong madaanan. Ang mga kwento sa paglalakbay ay dokumentaryo ng pagtuklas. Ako po si Jay Taruk at ito ang Motorcycle Diaries. Ang mga bus ang itinuturing na hari ng kalsada. Ang motorsiklo naman ang tinaguriang astig ng kalye. Matipid, mabilis, at iwas traffic pa. Kaya naman maraming Pilipino ang naeengganyong magmotorsiklo. Sa mahigit 10 taong kong paggamit ng motor, saksi ako sa pagdami ng mga biker o rider. Bansag sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Kung dati, iilan lang ang mga nagmamotor sa Pilipinas, tinatayang 4.2 milyong Pilipino na ang gumagamit ng motorsiklo sa ngayon. Sa dami nga ng mga aktibong biker, iba't ibang grupo o samahan na ng mga professional motorcycle riders ang nabuo. At sa mga grupong ito, iba't ibang klase ng motorsiklo rin ang kanilang gamit. Ang itinuturing na pinakamatulin sa mga motorsiklo ang mga tinatawag na sports bike. Mga motorsiklong naglalakihan ng kaha, makina at mga gulong sadyang dinisenyo para sa humaharurot na takbo sa daan. Isa sa kilalang grupo ng mga sports bike enthusiast, ang Club BK, na kasalukuyang may 50 miyembro. Bagamat nung nakaraang taon lang opisyal na nabuo ang kanilang grupo, matagal na raw silang magkakasama sa pagmumotor. Inabutan ko ang mga miyembro ng Club BK na magkakasama sa isang gasoline station. Yung club nyo, kailan nag-start? Initially, hindi siya club. Okay. Ano siya? Parang group lang, samahan. Medyo, ano yung pangalan? Pokpok. Sama lang ng sama. Pokpok. Tinawag kami Pokpok. Dumami yung grupo. Handful lang kami dati. Okay. Tapos nagkaroon ng mga regulars magkakaibigan to o parang hindi magkakilala? Actually, nagsimula sa magkakaibigan. And then, sa ride, may mga ibang sumama. Kailan naging Club PK? Ito lang, 2010. Noon naging club na? Oo, Tara, meet natin yung mga members. Tapos si... Ano ko to eh? Dok, saka si Dave. Lahat po sport bikes. Talagang sport bike. Meron iba, OGS. Balita namin, bibilis nyo raw eh. Hindi.
Tradisyon na ng grupo na magsama-sama minsan sa isang linggo para sa isang ride o biyahe gamit ang mga nagtitikasang sports bike nila. Kadalasang sa Marilaki Highway sa May Rizal ang daan ng Club PK. Playground na raw kung ituring nila ang kalyeng ito. Bukod sa madalang ang mga dumadang sasakyan sa lugar, sakto raw ang makinis na platada ng daan at mga kurbada sa kanilang adventure. Dahil sa bilis ng takbo ng mga motorsiklo nila, kailangang bahagyang humiga sa kurbada para maibalanse at mailiko ito. Sport bike, ito yung talagang masasabi mong tatakbo ng mga gaano kabilis. Medyo mabilis. Medyo mabilis. So ito, may special skill ba na kailangan? Kailangan marunong Kailangan. May practice yan. Bakit? Kung hindi, halimbawa. Malapit ka sa disgrasya. Oo. Kasi hindi siya liliko kung hindi mo pinag-aaralan kung paano siya liliko. Bakit yan ang gusto nyo, sport bike? Di ba delikado yan? Adrenaline. Yun, adrenaline rush. Number one, adrenaline. Adrenaline. Ano yung nabibigay? Mas mabilis, mas gusto namin. Parang lalaki ka. Pag naabot mo Macho, yung no? yun. Mas pogi ka ba pagka gano'n? Parang lalaki ka pagka ano. Mas nare-relax kami pag medyo mabilis eh. Malayo pa lang, alam mo na raw na sport bike rider ang paparating. Dumadagundong kasi ang ingay na likha ng kanilang mga motorsiklo na kadalasang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 600,000 piso ang bawat isa. Yung image ng mga sport bike riders, Ay, mababait. Kala lang, may ingay eh. Kala nila. ang iyabang nito, bilis. Oo, ganun. Ganun ba yung imahe nyo? Ganun ba yung... Siguro sa iba, ewan natin. Minsan di maiwasan yung ganung yung perception ng ibang tao sa lalo na sa sports bike. Nililikod sa daan. Malikot sa daan. Pero ganun dapat ang galaw. Yung kotse, hindi ka nakikita nun. Kung mabagal ka, naka-sport bike ka, lalo ka ma-aksidente, ganun ba? Pwede kang banggain sa likod. Mabangga. Pagdating sa karera, madalas lumaban sa mga kompetisyon ang ilang miyembro ng Club PK. Ilang kampyonato ng araw ang naiuwi ng kanilang mga miyembro. Pero hindi nga lang daw sa pagsungkit ng medalya at ng tropeo ang pinaglalaanan ng panahon ng kanilang grupo. Sa katunayan, may advocacy rin daw ang kanilang samahan, ang pagtulong sa mga kababayan natin higit na nangangailangan. Minsan ng araw nakilala ang Club PK bilang Club Pneumonia Killers. Actually, nakipag-tie up kami sa isang pharma. Advocacy to eh. Kami nagdi-deliver ng mga vaccines, anti-pneumonia vaccines. Bakit mahalaga yun para sa isang grupo? Kasi yung iba, ang kalangan nila sa mga nagmumotor, puro good time eh. Good time, pasarap, ganyan. Inom-inom. Ano pa? Inom, ano Inom-inom. pa? Kakasama. Tsaka inom. Inom. Mabait niya, ha? Ang babait. Tapos inom pa ulit. Tapos ito, kain. Something different to yung pinasok namin, advocacy. Gaano kahalaga yun sa grupo? Mahalaga. Iba kasi feeling pag tumutulong. Itong grupong Club PK, umaraw man o umulan, nag-e-enjoy silang mag-ride na sama-sama. Ito rin yung nagpapatibay ng samahan nila. Magkakaiba man ang kanilang karera sa buhay, ang kanilang pagkakaibigan, hindi raw basta magigiba kahit anong problema pa ang bumangga. Sa isang ride, ano yung parang lalo ba kayo nagiging close, nagiging bonding nyo? Magkakaiba naman kami ng pinanggalingan. Pero pagdating sa motor, common interest. Kailan nga ba nagsimulang kumangkas ang maraming Pilipino sa umaabanding kultura ng motorcycle rider sa Pilipinas?
Sa koleksyong ito masasalamin ang daang tinahak ng motorsiklo sa Pilipinas. May motorsiklo rin na pandigma rito na ginamit naman daw noong World War II ng hukbong Nazi. No Vaseline Liquid Soap Sachet. Better than ordinary bar soap. Dahil walang sayang, mas mabula, may 2 times better germ protection, at may 2 times more nutrients. Sukat para sa 4 na paligo. No Vaseline 2-in-1 Liquid Soap Sachet. Better than your bar soap. New Close-Up Fire Freeze. Warm gel helps fight odor-causing germs. Cool gel cools your mouth for ultimate long-lasting freshness. New Close-Up Fire Freeze. Ultimate long-lasting freshness. Goodbye. Hello! Can't say goodbye to something you love? Good thing there's Enervon Prime. With higher levels of mind and body nutrients to fuel you physically and mentally, so you can keep on doing all the things you love. Passion never ends. Enervon Prime from Unilab. Ulit-ulit problem ko. Kaya mag-Eskinol Deep Cleanser with Micro-Cleanse antibacterial formula to remove pimple-causing dirt left even after 2 soap washes. See? Oo nga! Ang Eskinol Skin, truly clean. Number 1 siya in my beauty regimen. It's my one and only. May iba pa ba? It's the only one I know that has hair reborn technology that makes hair our number 1 asset. Get hair reborn from the real number 1, Creosote. No Vaseline Liquid Soap Sachet. Better than ordinary bar soap. Dahil walang sayang, mas mabula, may 2 times better germ protection, at may 2 times more nutrients. Sukat para sa 4 na paligo. No Vaseline 2-in-1 Liquid Soap Sachet. Better than your bar soap. Sa dami ng papremyo, kay dami ring nananalo. At ngayon, binabalik ang oras-oras mong swerte. Pinalaki pa ang papremyo. Higit pa sa 3,700,000 pesos in prizes ang ipamimigay. Tumutok na ngayong October at November dahil hindi lang 24 daily winners. May 11 grand prize winners pa. Para mapanalunan ng mga premyo, tumutok lang sa mga palabas. Abangan ang tanong at i-text agad ang sagot. Text GNTV, space, pangalan ng sponsor, space, answer. Send to 2344 para sa TMN Globe subscribers or 367 para sa other network subscribers. Kung nakasali na sa unang oras-oras panalo promo, di na kailangang mag-register uli. At kung hindi manalo sa daily draw, may chance pang manalo sa grand draw. May 10 winners ng 10,000 pesos at isang winner ng showcase worth 50,000 pesos. Dito ka lang, oras-oras panalo. Tutok na! Abangan ngayong gabi sa State of the Nation with Jessica Soho. Exclusive. Nobya ni Ramjan Revilla na si Janelle Manahan nagsalita na tungkol sa pamilya Bautista. Lolit Solis, ipinagtanggol ang alagang si Senador Bong Revilla Jr. tungkol sa isyu ng sustento sa pamilya ni Jeneline Magsaysay. Jeneline Magsaysay, makakapanayam natin live. Fixed salary para sa mga driver at konduktor ng bus sa Metro Manila. Ipatutupad na sa susunod na taon. At pambansang kamao Manny Pacquiao. Kumustahin natin 2 araw bago ang pagtutuos nila ni Juan Manuel Marquez. Lahat ng yan sa State of the Nation with Jessica Soho. Ngayong alas 9 ng gabi dito sa GMA News TV. Power dito 1. Isa sa itinuturing na living legend ng biking community sa ating bansa, ang 66 na taong gulang na si Boy Luz, presidente ng samahang Sagitsit. Miyembro nito ang mga motorcycle rider na nagsimulang magkaroon ng interes sa pagmamaneho ng motorsiklo mula pa noong dekada 60. Sa tikas ng kanyang forma habang sakay ng kanyang motorsiklo, minamani na nga ni Boy ang pagmamaneho nito.
Nakahiligan na raw niya ang pagmumotor mula pa noong pagkabata. Grade 5 pa nga lang daw siya sa eskwela nang unang magmaniobra ng motorsiklo. Bago napunta kami sa Burnham Park, nakakita ako ng scooter na nililis nila. So, nag-try ako. Nagpaturo ako doon sa isang mga operator doon. Nang magbinata naman, sumali raw siya sa grupong Black Hawk, isang eksklusibong bike club noong 1960s. Ang mga miyembro raw nito, mga may-ari ng primera klaseng BMW bikes na ilan lang ang mayroon noong panahong yon. Mahilig sila sa drag race noong time na yon. So, merong isang mekanikong magaling na member doon, si Elio, kung tawagin, no? Naka BMR 69. So, pinamodify ko rin yung R69 ko sa kanya. Pinang-drag race namin sa Pasig. Noong time na yun, sa Ugong. Legal ang drag race noong time na yun. Nag-champion naman kagad ako sa class ko sa 600cc. Hindi nagtagal, nabuwag ang samahan ng Black Hawk. Pero sa kabila nito, nagpatuloy ang kanyang hilig sa pagmumotorsiklo. Minsan daw, inakala nilang magkakaibigan na hinahabol sila sa daan ng pulis agad. Sa pagmamadali, nakagit-kita niya ang isa sa mga kaibigan. Ang insidenteng ito, aksidente namang nagbinyag sa isang bagong samahan, ang sagitsit. Dinagay namin yung mga motor namin sa pagiriran. Talagang medyo hilo kami, groggy eh. Pipi yung front fender ko. May dumating na matanda. Ayan, sagit-sita, kasi kayo na sagit-sita, yan ang nakakuha nyo. Naging sagit-sit yun. Salbahe at maangas. Ito raw ang naging impresyon noon sa kanilang grupo ng ilang mga tao. Maiingay talaga, naka-megaphone lahat yan, no? Kaya lang sa iba, hindi nila naintindihan, may kayabangan daw ang dating namin dahil maiingay, mayayabang. Pero sa amin naman, hindi lang kayabangan yan eh. Yun parang pang-protection din namin yun sa mga motorista eh. Parang narinig nila kami, hindi kami naiipit. Biro pa ni Boy, sadya raw yata talagang lapitin noon ng mga chicks ang mga tulad nilang biker. Lalo na noong sumasali pa siya sa mga karera at nag-uuwi ng kampyonato. Sa lakas daw ng kanilang karisma, naging palasak ang kasabihang basta motorcycle rider, sweet lover. Noong time ko nangangarera, siyempre medyo marami ako naging kaibigan. Binata pa naman tayo noon, no? Nanonood sila ako sa may karera. Isa nag-aabot-abot din. Kilalang tambayan naman daw noon ng mga biker ang harapan ng Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Dito kami na-standby. Minsan nagkakaroon ng exhibition dito. Ayan sa luwag ng lugar na yan. Talagang pakinisan doon time na yun. No? Wala nang ginawa ko, hindi magpunas ng motor dito, nakaparada. Gano'n. Bawal humawak sa motor noong time na yon. Kasi magkakaroon ng fingerprint. Kung mababalik lang yung dati, mas masaya. Oo. Kasi ngayon, para magkasama-sama kayo, kayong club lang eh. Unlike nung una, lahat ng club nagkakasama-sama. Kung gaano raw kabilis ang pagtakbo ng panahon, siya naman din pagbabagong bihis ng mga modelo ng motorsiklo. Pero sa kabila nito, hindi pa rin kumukupas ang interes ng maraming Pilipino dahil patuloy silang umaangkas sa daloy ng pagbabago. Tatlong oras mula sa Maynila, mararating ang nag-iisang motorcycle museum sa Pilipinas sa bayan ng Lemery, lalawigan ng Batangas. Nung nakaraang taon lamang binuksan ang Casa Corazon Motorcycle Museum. Sa museo na ito, parang inaangkas ang mga bisita sa isang baliktanaw na biyaheng nagpapaunawa kung paano nagsimulang umarangkada ang interes ng marami sa mga motorsiklo. Narito ngayon tayo sa Motorcycle Museum ng Casa Corazon na ito ang una sa buong Asia na meron tayong malaking motorcycle museum. Dito lang sa Pilipinas yan. Ngayon, dito sa wing na to, ito yung tinatawag na BMW wing. Dito ko sa Pilipinas, ang BMW ang unang naging commercially available na motorsiklo. Ito'y binibenta ni Han Manila noong araw.
Ipinagmamalaki ng museo na orihinal ang mga nakadisplay ng motorsiklo at hindi lamang mga modelo. Karamihan ng mga motor na to, bago namin i-display, pinaandar muna, tumatakbo yan ng maayos, tinanggal ang langis at gasolina at baterya. Pero kung gusto namin sakyan yan, lalagyan lang namin ng gasolina, langis, tatakbo yan. Talagang hinahanap namin yung mga ganitong klase na mga accessories. Fog lights, yung mga guards, original yan, hindi yan gawa lang. Nakamamanghang koleksyon ng mga motorsiklong gawa ng Bavarian Motor Works o BMW. Isang kumpanyang Aleman na kilala sa paggawa ng mataas na uri ng mga sasakyan. Sa koleksyong ito masasalamin ang daang tinahak ng motorsiklo sa Pilipinas. Ang ilang motorsiklo pa nga na narito, inassemble daw pagkatapos lang ng World War I. Ito ngayon, ang pinakamatanda. Ito ang ng 1926 na BMW R42. Actually, ang BMW ay nag-umpisa lang gumawa ng motorsiklo ng 1923. Kaya meron tayong 1926, that means 3 taon pala yung kumpanya nila. May dumating na tayong motorsiklo. May motorsiklo rin na pandigma rito na ginamit naman daw noong World War II ng hukbong Nazi ni Adolf Hitler. Ito ang 1941 na R75 na ginamit noong World War II ng mga Nazi, yung mga tauhan ni Hitler. Kaya ito significant, ito pa lang. Ito ay tunay na machine gun. May lisensya nga ito sa PNP. Kukunti lang ang mga naiwan na ganitong motorsiklo sa buong mundo. Ang motor na ito, hugis at ahol ang sidecar. Delivery box to. Hindi siya kabao. Nung nakuha nga namin to, kulay itim to, pinapinturahan namin ng pula para hindi na siya magmukhang kabaong, pero ganun pa rin lumalabas. So, delivery box. Alala nyo, nakikita nyo sa kalye ngayon na may mga bakal lang, tapos may soft drinks. Ito yung original. No? Kaya naman matapos makita ang koleksyon, iisa halos ang karaniwang reaksyon ng mga bumibisita, paghamangha at paghanga. Maganda siya. Sobra akong impressed dun sa kung ano yung meron nila. Kasi I've been around na rin and ibang klase itong collection. Yung devotion sa BMW. Makikita rin sa mga koleksyon ng museo ang mga tinatawag na big bike na naging popular sa mga veteranong motorcycle rider noon. Motorcycle culture natin, nag-umpisa yan talaga sa big bikes. Mga hobbyist muna yung mga mahilig magmotor. And then, yung mga anak nila, tinuruan nila nga dun sa mga mini-trail. And then, ang naging commercially available lang motor at naging mura na, tulad ngayon, dumami na yung mga grupo. At nung dumadami yung grupo, madami yung nagpo-form sila ng bike clubs nila at mamamasyal sila. So, besides the motorcycle culture, may lifestyle na ngayon tungkol sa motorsiklo. Nandito rin pati ang mga unang modelo ng motorsiklong nakarating sa Pilipinas. Dito, makikita nyo yung mga iba't ibang klaseng mini-trail. Noong 1969, 70, 71, nauso itong mini-trail. Iba-ibang klase sila, pero isa lang ang makina na yung Z50. Naggawa sila nito sa maliliit na motor para sa mga bata nga para matuto. Masasabi natin na yung mga natuto noong 69, 70s, sila yung nag-start ng motorcycle culture na ngayon parang lumalaki at nagiging motorcycle lifestyle. Pati ang mga itinuturing na ninuno ng mga motorsiklong ginagamit ng mga biker ngayon, makikita ng mga bumibisita sa museo. Makikita nyo dito yung mga naunang motorsiklo na very popular nung araw, tulad ng Honda Cub C50. Actually, C50, C70, tsaka C90 yan. Yan yung mga unang motorsiklo na binibenta commercially dito sa Pilipinas. Layman's term, ito yung parang step-through commuter motorcycle. Pero ang tawag niya dito, moped. Normally, ang moped may pedal, pero ito hindi naman eh. So, kaya siya madaling sakyan kasi step-through. Hindi mo naangat yung hita mo. Tapos, wala na siyang clutch. Kakambyo ka na lang sa paa. Ang mga kapatid nito, yung mga ninuno na nito ngayon, yung Honda XRM at Honda Wave. Yan, yan. Simbolo raw ng antas ng pamumuhay noon ang pagmamay-ari ng motorsiklo. Ang mga may kaya lang kasi ang halos nakakabili ng mga nooy mamahaling motorsiklo. Noong araw,
Pag nagmumotor ka, mayaman ka kasi hobby lang yan. And then, naging commercially available ang motor. Pag nagmumotor ka, especially nung start ng dekada 2000, sabihin, messenger ka, delivery boy. Pero ngayon, hindi na. Marami na nagmumotor. May mga artista mahilig sa motorsiklo, mga senador tulad ni Gringo Honasan, may mga public officials na mahilig magmotorsiklo. Pero dahil sa mga kabi-kabilang panghihikayat ng mga motorcycle company sa mga nagnanais bumili o magmay-ari ng motorsiklo, inaasahang tataas pa ang supply at demand nito sa darating na mga taon. Unti-unti sigurong natatanggap dahil sa 4.5 million riders nga tayo ngayon, 53% na ng rehistro sa LTO ay motorsiklo. 47% na lang ang sasakyan tulad ng kotse, truck, bus, jeepney. So dumadami na yung nagmumotor kaysa sa mga auto. Ngayong umaga kasama natin yung dalawang veteranong motorcycle rider at susubukan namin yung bagong designated motorcycle lane dito sa Commonwealth Avenue. Na-observe ako, napakahirap talaga yung U-turn slot nila. U-turn slot. Oo, ang dami mong kakainin.